Colossus chapter 3 verse 1. Ito ay tulong ng Diyos sa atin kung paano mamuhay na hindi ho na-stress, kung paano mamuhay na masaya, kung paano i-enjoy yung mga blessing na meron ka. Colossus chapter 3 verse 1, ito ang mensahe natin, pinamagatan ko itong pagsikapan ang mga bagay na pangwalang hanggan. Ano ba mga pinagsisikapan natin? Okay, tanong. Ano-ano ang mga bagay na pinagsisikapan o pinaghihirapan nating una makita? Ano yung gusto mo, pinaghihirapan mo na sabi mo sa sarili mo, gusto kong makita ang sarili ko, ang ganda ng mga patotoo kanina, no? Yung isa nag-desire na lumabas sa building. Yung isa, nagpatotoo na nakita yung eroplano, gusto rin makasakay ng eroplano, nakasakay. Kayo, ano gusto nyo makita? Pastor, makalabas sa bahay. Ngayon, pinalalabas na tayo ng Panginoon, pinasisimba na. Di ba ang gusto natin makita ng quarantine, mabuo tayo, which is pinapayagan na ng Diyos. At sana wala tayong makita kapatiran na parang, walang kabuhay-buhay pag nagsisimba. Hindi inalaw na ng Diyos na maging maayos ang ating protocol, quarantine, ibigay na natin sa Diyos at the best. Amen. Ganda kanina nung awitin, sabi ko, Lord, ugma lahat ng lyrics, lahat ng una, pangalawa, sabi ko, Lord, napakaganda kasi connected sa mensahe natin yung mga kanta. Hayaan mo mag-umapoy ka muli sa Panginoon. Gusto ng Panginoon sa atin, nag-uumapoy, nag-uumahalab ng pagmamahal sa Kanya. Okay. Ulitin ko lang, ano-ano ang mga bagay na pinagsisikapan o pinaghihirapan ng mga tao o natin sa panahon na to na makita, marating, at makuha. Ano-ano? Alam ko, lahat tayo dito may desire. May mga pinupurso tayo sa buhay, hindi pare-pareho, pero nagkakapare-pareho pagdating sa material o sa mga bagay. Ang tanong mo dito, ito ba ay worth it ba ito? Ito yung tanong sa atin ng Panginoon. Yung pinagsisikapan mo ba ngayong sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, o sa mga panahon na darating, worth it ba ito? Pag sinabing worth it, ito ang kahulugan niyan. Masasabi mong sulit. Nung nakita mo ang isang bagay, dahil pinagsikapan mo, di ba nakita mo, narating mo, nakuha mo, sabi mo, sulit talaga to. Di ba ibang pakiramdam, pag ang kasunod kasi ng salitang sulit ay satisfy. Pag sinabi satisfy, ramdam mo sa sarili mo, wow, ito yun. Parang kang umakyat sa bundok, dahil hangad mong umakyat sa bundok, pagdating mo sa tuktok, wow, sulit. Wow, satisfy. Pero may isa pang tanong, na itong tanong sana na ito ay mag-iwan ng kurot sa ating mga puso. Ito bang mga pinagsisikapan natin, ito ba ay may kabuluhan? Yan ang tanong sa atin ngayon, nalilinawin natin. Pag sinabing may kabuluhan, ito ba ay mayroong kahulugan? Mayroon ba itong malinaw na panukala sa buhay mo? Okay Kaya balikan natin ang mensahe, sabi sa Colossus chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Pag sinabing binuhay kang muli, ibig sabihin, nakaranas na mo ba tayo ng kamatayan? Naalala niyo, sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, ito paulit-ulit natin binabanggit dito, sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, huwag mong kakainin ng prutas na yon na pinagbabawal, dahil once na kinain niyo yon, ibig sabihin nagkasala sila, mamamatay kayo, which is lahat tayo nagsuffer. Kaya itong word na ito, sabi ng Panginoon, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Yang buhay mo kapatid ay pangalawang buhay mo na. Sino dito nakaranas ng maaksidente? At doon sa aksidente niya yun, talagang halos ikamatay niya, pero binuhay siya ng Panginoon at ngayon, ramdam niya sa sarili niya totoo ang Diyos at dapat ako magsulit sa Diyos. Kagabi may kausap ako, halos ayaw pa umuwi. Tinignan namin ng oras, sabi ko bro, medyo late na. Ayaw pa umuwi kasi sabik siya makipagkwentuhan. Itong tao na to, nakaranas siya na halos siyang mamatay. Sabi niya, sarap pala pastor sa pakiramdam na parang mawawala na ang buhay mo, mas ma-realize mo kailangan mo pala ang Diyos. Alam niyo yung mga taong walang kailangan sa Diyos, yung mga mayaman, yung mga taong parang pakiramdam sa sarili, malakas sila, wala silang kamatayan, yun yung mga tao parang walang pangangailangan sa Diyos. Okay, balikan lang natin to. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ito ang sabi sa Colossus chapter 2, verse 13. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi, dating patay. Noong nagkasala si Eva at Adan, which is yun ang ating ninuno, mga kapatid, namatay daw tayo. Kaya wala isa dito sa atin ang hindi namatay. Pero nung na-reborn ka o na-born again ka, dahil tinanggap mo si Jesus, ulitin ko lang, muli kang binuhay ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Kaya yung katabi mo, hindi yan multo. Yan ay buhay.
Pakiramdam mo ba minsan yung katabi mo ay nagpaparamdam? Hindi ho, hindi siya nagpaparamdam. Talagang tunay yan. Dahil binuhay yan ng Diyos. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Grabe ho ang pangako ng Diyos sa atin. Nung pinako ang Panginoon sa krus, ito hong Abril ay ipagdiriwang o ginugunita natin o ang mahal na araw. Huwag sana ho kayo mawala sa Martes, sa Miyerkules. Sa midweek natin, pag-aaralan ho natin ang 7 palabras. Puntahan nyo yun. Sana magkaroon naman kayo ng panahon. Ang 7 palabras ay yung pinaka-7 huling mga salita na binigas ng Panginoon bago siya namatay. At yun ay napakahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano para malaman mo na ganun pala katindi yung hirap na tinamo ni Jesus at bawat salitang lumalabas sa kanya kahit pagod na siya ay may kahulugan para sa atin. Amen o? Sana ho pag mayroon, paglaanan nyo ng panahon, 7 palabras o ang ating pag-aaralan sa Miyerkules. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan. Bakit kung pinawalang bisa? Lahat ng kasulatan na sinabi doon sa kautusan, ginawa ni Jesus para sa atin dahil hindi natin masunod. Ganon kabuti ang Diyos natin. Okay, ulitin ko lang kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay na ng Diyos. Kapatid, huwag ka nang babalik sa dati mong pagkatao. Yung dati mong pagkataong patay sa harapan ng Panginoon. Amen? Colossus chapter 2 verse 20a, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Namatay na tayo kasama ni Kristo nung panahon nakipag-isa tayo kay Kristo. Hindi lang tayo nakipag-isa sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, nitong mahal na araw, igugunita ang muling pagkabuhay ni Jesus. At nung nabuhay ang Panginoon, ipinangako niya sa atin, sinama niya tayo sa muling ang pagkabuhay. Yung buhay na meron ka ngayon, napaka-significant yan. Bakit ho? Yung buhay na yan ay kasama na si Jesus na dating patay tayo. Kaya balikan ko, Colossus chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya ano ang ating dapat respond sa Panginoon? Response natin. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Wow. Mga kapatid, sana ho ang punteriya ng ating mga mata, yung punteriya ng ating mga puso ay yung mga bagay na ho na nandun sa langit. Okay, mamaya lilinawin natin yan. Pagsikapan ng mga bagay na pangwalang hanggan, sa English ho yan, pursue eternal things. Yan ho ang ating pag-aaralan. Kailangan nyo ng ating pagsumakitan, ipursu natin. Amen o? 2 Corinto chapter 4 verse 18, marami-rami yung verse to. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Si Pablo na dating patay, nakilala si Jesus, nakipag-isa sa kay Jesus Christ, at nung nakipag-isa sa kay Jesus Christ, sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Dati akong patay sa iyong harapan, pero binigyan mo ako ng buhay. Kaya sabi ni Pablo, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Dati si Pablo, material things din siya, makalaman. Pero nung tinanggap niya si Jesus, nagbago ang pananaw niya sa buhay, at ang sabi niya sa sarili niya, ngayon, dahil isa na akong lingkod ni Jesus, nakapako na yung paningin ko sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawang rason kung bakit kailangan ganun din ang gawin natin, ipako natin ang mga bagay, ang ating paningin sa mga bagay na di nakikita. Dalawang rason. Una, ang sabi dito ho, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita mo. Amen po ba? Pastor, ang ganda ng bahay ko, panandalian lang yan kapatid. Kung kahoy ang iyong bahay, may anay. Ay pastor, bakal ang bahay ko. May kalawang. Ay pastor, bato. May tanga. Ang daming mga lahat pwede sirain. Ay pastor, marmol yung bahay ko. Patingin. Sabi niya, unang rason niya, kung bakit doon na niya inilagay ang kanyang mga mata sa mga bagay na hindi nakikita, sabi niya, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Talagang kahit nakikita natin dito, panandalian lamang yan. Pangalawang rason, sabi niya, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. At yun sanang makita natin. Tayo mga tao, sa totoo lang, napakahirap natin kausap pagpatungkol sa langit ang pinag-uusapan. Bakit to? Subukan mo mag-usap patungkol sa mga literal. Kaya kaya makisabay. Pero pagdating mo sa mga bagay na espiritual, ang hirap makipag-communicate. Bakit to? Hindi niya alam. Kaya kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos na mailagay natin ang ating mga sarili sa isang espiritual na bagay, sa isang pinakamahalagang bagay. Amen o? Okay. Sabi ng mga ngaral. Ulitin ko lang sabi ng mga ngaral, hindi ko sabi.
Okay. Mga ngaral, chapter 1, verse 12 to 14. Ako ang mga ngaral ay naging hari ng Israel. Sino kaya ito? Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa silong ng langit at nakita kong ang tao itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. So nakita nitong mga ngaral na ang tao ho ay nakadestined para maghirap. Bakit to? Balikan lang natin sa Genesis. Ang sabi ng Panginoon, dahil nagkasala kayo, ang lahat ng inyong kakainin, lahat ng inyong mga bagay na i-enjoy, kailangan yung paghirapan. Sinumpaan ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan. Consequence natin yon. Pero tingnan nyo, sabi sa 14, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa ibabaw ng lupa ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Wag naman sana panghinaan kayo ng loob. Sino dito yung mga trabaho? Wag naman sana panghinaan ng loob nyo, wag na kayo magtrabaho. Sino dito yung nagdi-desire ng isang bagay na mapundar? Sana ho, bago matapos ang standing na to, wag kayong panghinaan na wag na magpundar. Kasi sabi pala ni Solomon, sabi ho ng mga aral, nauuwi rin sa wala. Parang sinasabi niya dito, parang dinidiscourage tayo ng mga ngaral, mag-ipon ka na mag-ipon, magpundar ka na magpundar, magtrabaho ka na magtrabaho, dinidiscourage ka tayo. Ganon din yung ginawa ko kahapon sa mag-asawa. Nakausap ko. Sabi ko sa kanila, kasi sila mag-asawa ho, magkasama sila, magkasama sa nagdi-deliver ho sila. Sabi ko, enjoy nyo rin minsan ng buhay. Kailangan mag-dating kayo. Lagi pag may mag-asawa akong kausap na pareho naghahanap buhay, lagi kong payo sa mag-asawa, mag-dating kayo. Amen o? Mga ngaral, chapter 1, verse 2, ganito ang sabi, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Grabe pag-discourage. Walang kabuluhan, walang halaga lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ka man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Negatibo o positibo? Ano ang nasa-sense nyo dito sa sinasabi ng mga ngaral? Pang-discourage. Mga ngaral, chapter 4, verse 4, may mga ganitong tao, nakita ko rin ang tao ay nagpupunyagi upang mahikitaan ng kanyang kapwa. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Sino ho dito ang nagpupundar ng bagay, gustong mataas ang posisyon para ho ipamukha sa ibang tao na sila ay huyo? Wala din itong kabuluhan, mga kapatid. Kung nagpupundar ka para lang sabihin sa ibang tao na mas mataas ako sa iyo, mas magaling ako sa iyo, tigilan mo na yan. Ang sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Nonsense. Amen. Okay, balikan ko lang ha. Sabi ng mga ngaral, ito yung bold ng pagkasabi niya. Siniyasat at pinag-aralan niyang mabuti ang lahat ng bagay at nakita niyang walang kabuluhan ang lahat dahil nauuwi ang lahat sa wala. Anong ginawa ko ng mga ngaral? Una, siniyasat niya, pinag-aralan niya at ito ang result. May nakita siya. Yung nakita ng mga ngaral ay hindi natin lagi nakikita. Kaya sana, itong tao na to na nakakita ng isang bagay na advisable sa atin sa panahon natin ito, alam niyo kung bakit maraming mga tao may pera pero hindi na-enjoy ang blessing? Alam niyo kung bakit may mga tao ang ganda ng mga trabaho pero hindi masaya sa trabaho? Ito ang sabi niya. Siniyasat niya, inaral niya lahat ng bagay, may nakita siya. Nakita niyang walang kabuluhan ng lahat dahil nauuwi ang lahat sa wala. Maling pulso ng tao sa buhay ay ang mga bagay na panlupa sapagkat ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Yan ho ang maling pulso ng tao. Mag-iipon ako ng ganito, mag-iimpok ako ng ganito para dito, para sa future nito, para sa anak ko. Mga magulang, hindi mo masama mag-ipon para sa anak. Hindi mo masamang magkaroon ng ipapamana sa mga anak. Pero tandaan nyo, mas mainam na yung anak mo nagsumika para magkaroon siya. Tama? Marami yung mga nawala sa wisyo ng mga anak dahil ganito na lang sa magulang. Pa, mamatay ka na, ma. Sana mamatay na kayo ni Papa. Nang magbigay nyo na sa akin yung mana. Di ba ho yung sama ng ugali ng alibugang anak? Purihin ng Panginoon sa mga magulang side namin sa akin, wala silang ipapamana sa amin. At ang ituro nila sa amin, magpursige kayo sa buhay. Okay. Sino ang mga ngaral? Kailangan malaman natin yung mga ngaral na to, nang malaman natin, napaka-significant kasi ng tao na to, napakahalaga niya sa Biblia. Siya ho ay anak ni David, at siya ho ang naging hari ng Israel. Ang mga ngaral ho, walang sinabi kung sino ang sumulat. Pag binasa niyo ang mga ngaral, wala kayong mababasa na ito, siya ang sumulat, pero meron tayong clue. Dalawang clue na pwede natin sabihin yan ay sino? Si Solomon. At pag napag-aralan mo ang buhay ni Solomon, si Solomon na ho, ang kaisa-isang hari na nagtamo ng lahat ng bagay, pero ang sabi niya, siya nagsabi na ang lahat ay walang kabuluhan.
Ibig sabihin, Pastor, paano to pag yumaman pala ako, mangyayari kaya sa akin yung nangyari kay Solomon? Maaari. Makikita mo ang sarili mo kahit tagangad ka ng ganitong bagay, hindi ka masasatisfy dahil ang bagay na panlupa ay walang hanggan. Ano tawag doon? Pansamantala lamang. Siya ang pinakamarunong na hari sa Biblia anong panahon niya. At hanggang ngayon, siya pa rin. Dahil sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. So ang karunungan ni Solomon ay galing sa Diyos. Siya ho ang pinakamayaman ng panahon niya. Mag-isip ka ng yaman na sa panahon natin ngayon, ang pinakamayaman sa Pilipinas, makikilala natin, pinakamayaman sa buong mundo. Pag itatapat mo kay Solomon, walang-wala sa yaman niya. Siya ang pinakamakapangyarihan. At ang sabi dito, naranasan at nagkaroon ng lahat ng bagay. Name it. Pangalanan mo na mga bagay na gusto mong makuha, gusto mong marating, gusto mong makita, meron lahat si Solomon. Ang sabi ni Solomon, sa lahat ng mga lalaki na gusto mag-asawa, ako ang may pinakamagandang asawa. 1,000 ang asawa ko. Ano kaya, Mark? Isa lang sa atin. 1,000 daw ang asawa. Mayroon siyang asawa na mula doon sa alipin ng mga maharlika, 300. Meron pa siyang mga alipin na 700. Grabe karami yung asawa niya. At ang sabi niya, sa lahat ng babae na gusto ng lalaki, meron na siya. Kasi si Solomon hindi pumili ng lahat po ng pinili niya, yun ang pinakamagaganda. Pero sabi niya, walang kabuluhan, walang saysay. Okay. Subalit na patunayan niyang walang saysay o kabuluhan ng lahat ng bagay. So ulitin ko lang sa inyo itong mensahe ng mga ngaral para sa atin nililinaw ni Solomon dito na may mga bagay kang pinupurso, may mga bagay kang pinagsisikapan, pero kapatid, uulitin ko lang sa inyo, katulad ng sinasabi ni Solomon, mauuwi lang ang lahat. Sa huling salita niya, walang saysay ang lahat. Okay. Ang sabi ni Solomon, vanity. Yan ang ginamit niyang term. Sa mga karalo, Ecclesiastes, ganito kung gaano karami yan. Isinulat ang salitang vanity, halos 34 times. Bakit kailangan natin malaman kung gaano karami para madiinan na yung salitang vanity dyan ay talagang malala. Amen Ang vanity sa Ecclesiastes ay 34 times na binanggit. At ang vanity kung bakit niya nabanggit yan, sapagat ganito ang katumbas niyan. Ang buhay, sabi ni Solomon, ay katulad ng katulad ng hangin. Katulad ng simoy ng hangin, katulad daw ng vapor, ibig sabihin ng vapor? Katulad ng usok. Na nandyan ang buhay, o nandyan yung usok, maya-maya wala na. Parang pag, breeze, parang pag. Nandyan yung pag, maya-maya wala na. Ganun daw ang buhay. Kaya sabi ni Solomon, kung ganito lang kaikli ang buhay, at meron ako ng lahat ng bagay, useless ang bagay na ito, dahil nawala na yung may-ari. Amen. Ang salitang vanity katumbas siya ng meaningless, walang kwenta. Yan. Sunod futility, pagka walang saysay. Pointless, walang kahulugan. Alin ang walang kahulugan? Una, sabi ni Solomon, walang kwenta ang yaman. Yan. Pero yun ang pinupurso natin. Maraming mga Christian, maraming mga tao sa mundo, pinupursige nila ang sarili ng yumaman. Pero sabi ni Solomon, walang kwenta ang yaman. Parang hindi nagpapanagpo. Basta nagsisumikap ako para mag-yumaman isang araw. Sabi ni Solomon, mayaman siya pero walang kwenta ang yaman. Mga kapatid, anong pinupurso natin? Baka mali. Sabi ni Solomon, walang kwenta ang yaman, walang kwenta ang karunungan, kahit siya na ang pinakamatalino. Nakita ni Solomon, walang kwenta rin yung karunungan dahil isa sa pinakabubong tao na nabuhay sa mundo. Sabi ni Solomon, sa 1,000 lalaki, isa lang ang matalino. Sa 1,000 babae, wala ni isa. At doon sa 1,000 lalaki na yon, hindi pa siya yung isa. Bakit Siya ang pinakamasama mag-isip pagdating mo sa pakikipagrelasyon. Ang dami niya sablay. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-aasawa nang hindi mo kalahi. Pero inasawa niya, marami siyang inasawa na hindi niya kalahi. May mga Diyos-Diyosan, sinamba niya yung Diyos-Diyosan, yun ang pinakamatinding kasalanan ni Solomon. Sabi ni Solomon sa sarili niya, ako ang pinakamatalino, pero ako rin ang pinakabobo. Ni Solomon na nagsabi. Walang kwenta ang yaman, walang kwenta ang karunungan, walang kwenta ang karangalan at katanyagan na pinupurso nating mga tao. Tingnan nyo ngayon ang election, bakit ang daming mga nagkakandidato? Ang sabi ng kanilang puso, ang sabi ng kanilang muso, para maglingkod sa bayan. Pero ang totoo, pag nabasa natin ang puso nila, gusto nila ng karangalan. Kaya mag-ingat kayo sa pagboboto nyo ngayon. Bakit ang daming mga politiko ayaw umalis sa pwesto dahil gusto nila ng karangalan.
Amen ho. Mag-ingat tayo ngayon, lalo botohan, sana maapaalala sa atin, huwag natin tingnan yung dami na, ay, dito ako kasi mataas ang bumoboto dito. Dito ako kasi sikat to, hindi ho. Pray natin kung sino talaga yung tamang iboboto natin. Yung mga taong hindi hayok sa yaman, karunungan o karangalan at katanyagan, ang hanapin natin ay yung mga taong may puso talaga sa tao. Amen ho? Ito ang mga bagay na di dapat ipulso. Ulitin ko lang, kung may pulso ka na ganito sa buhay mo ngayon, kapatid, uti-utihin mo, idisiplina ang sarili mo, tigilan mo yan. Dahil ang mga bagay na yan ay mauuwi lang sa wala. Dahil ang mensahe natin, ano sabi sa mensahe natin, ang pagsikapan natin ay yung mga bagay na pangwalang hanggan. Okay. Sabi dito, sapagkat ang yaman, karunungan, karangalan ay lilipas. Hindi porke matalino ka ngayon, 10 to 20 years from now, ganun pa rin yung dunong mo. Tama ho ba? Nagbabago ang karunungan ng tao, hindi ho pare-pareho. Ito ang mga bagay na hindi dapat ipulso sapagkat lilipas ho ang yaman. Pangalawa, sabi dito, lahat ng ito'y matatapos. Pangatlo, sabi dito, sapagkat ito'y may hangganan. At last, ito ho ay makakalimutan. Kahit pa dumating sa panahon na ikaw na yung pinakatanyag na tao, pag ikaw ay namatay, makakalimutan ka rin. Eh, Pastor, paano pag pinatayuan ako ng estatwa? Yung estatwa mo lang ang maaalala, pero hindi na ikaw. Amen o. Sino dito mayroon pang paghipo pag may nakikita estatwa? Tigilan nyo na yan. Walang kapangyarihan doon. Nahipo ko sa pastor na may number. Tapos, okay, Kawikaan 23 verse 4, paalala sa atin, huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Yung iba ho, talagang papasukin ang lahat, magkaroon lang ng yaman. Nasabi ni Solomon, ako mayaman, ayoko. Nakita ko walang kwentang yaman. Bakit to? Pasensya na kayo dito sa ano natin. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Okay, kung nagpupulso kang yumaman, iwasan mo daw. Bakit to? May kasunod na verse. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 9, ganito ang sabi, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hangarin na magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Marami yung mga gustong yumaman o talaga nagpupursong yumaman na napasama at papangit ang kanilang mga way. Sino dito yung mga, may isa tayong kabataan na sana andito siya sa ngayon, marinig niyo yung mensahe na ito. Napakahalaga ng mensaheng ito para kung ipaalala sa atin na okay magpurso ng ganyang bagay kung hanggang dito lang ang pananaw mo at hanggang dito lang ang buhay mo sa sanlibutan. Pero may buhay ka kasing kasunod na nasa langit. Ang tanong, anong madadala mo doon? Amen? Ang mga magnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hangarin magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Marcos chapter 8 verse 36 to 37, ganito mabasa natin. Ano nga mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Trabaho ka ng trabaho, hindi mo na na-enjoy ang buhay mo. Tanong ko lang mo, bakit kayo nagtatrabaho? Pastor, para magkaroon kami ng ipon. Ba't ka nag-iipon? Para may maganda kaming future. Bakit? Andun ka ba sa future? O yung bang future mo ay, alam mo kung ano mangyayari dyan sa'yo sa future, tandaan mo walang linaw kung kinabukasan buhay ka pa. Amen? Yun ang sinasabi mismo ni Solomon. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo sa araw ng bukas. Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito yung kanyang buhay. Trabaho ka ng trabaho at dun sa trabaho mo, kapatid, nagkaroon ka ng sakit. Nagkaroon ka ng masamang nangyari sa'yo. Yung trabaho mo kulang pa para ibayad dun sa sakit. I-enjoy mo ang buhay, kapatid, sabi dito. Ano ang may babayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Wala. Nonsense ho ang paghahanap buhay, nonsense ho ang pagsasakripisyo, pagsusumikap, kung ang iyong purso ay hindi malinaw. Amen? Ano ang may babayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? At ang sagot ho dyan ay wala. Mga Ngaral, chapter 5, verse 19, bubuhayin natin ng konti. Baka babang-baba na ho yung inyong mga desire. Ito, buhayin na lang natin ng konti. Mga Ngaral, chapter 5, verse 19, ito ang sabi, ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Meron naman pala. Mga kapatid, mayroong niloob ang Diyos na yumaman. Baka yung katabi mo ay niloob ng Diyos na yumaman. May mga yumayaman na effortless. Totoo? May mga, Pastor, grabe ako nagsumikap pero hindi ako yumaman. Pero yung tao na parang nung bata kami
parang walang patutunguhan ng buhay. Ang ganda ng buhay nila. Kasi bakit to? May mga taong niloban Diyos na yumaman. Kung ikaw yun, ganito ang payo sa'yo ng mga aral. Damhin, sabi dito, damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Kung yumaman ka, kapatid, yung yaman mo dapat ini-enjoy. Hindi tinitreasure. Yung mayayaman, sa totoo lang, yan yung mga matitipid. May kasama ako isang beses, mayaman, punta kami sa isang kainan. Ang barya mo ay 20 centavos. Kukunin mo o hindi? Sino ang kumukuha pa ng ganon? Tayo yung mga nakaranas ng buhay na parang hindi naman ganon kasagana, wala na yan. Wala man kasing kahulugan yan eh. Sa kanila mayroon. Tama? Mayroon pala yun. Yung kahit centavos na lang, kukunin yun niya. At pag napuna, bakit wala dito yun? Sabi ko, ganun pa nakatindi yung may kaya o mayaman sa buhay. Napakahalaga sa kanila ng barya. Yun ang kanilang pakahulugan sa pera. Amen o? Sabi dito, damhin ninyo ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Kung mayroong mga nagtatrabaho tapos nagpapakasaya sa pinagtrabahuan niya, huwag niyo namang pigilan. Hayaan niyo siya mag-enjoy dahil pinagtrabahuan niya yun. Okay. Yung iba, na-discourage, ano? Pastor, ayaw ko sa kanya, trabaho siya ng trabaho, tapos luho naman ng luho, tapos kung ano-ano ginagawa sa pinagtrabaho. Kanya yun. Tama? Ba't ka nga nagtatrabaho? Tanong ko lang. Di ba ho tayo, pag inisip mo, di ba ang cycle ng buhay, tutulog, kakain, para lumakas. Kailangan ng lakas para bukas, bakit to? Tatrabaho. Ba't ka nagtatrabaho? Kakain, tutulog. Ganun lang mo ba ang cycle ng buhay? Dapat hindi ganun ang cycle ng buhay ng mga anak ng Diyos. Dapat ang cycle ng buhay natin, mayroong eternity. Amen. Niloob ng Diyos na yumaman, damhin ang kasiyahan na sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Ulitin ka lang doon sa mga naitalaga ng Diyos na yumaman sa simbahang ito. Kung mayroon man. At syempre, nagtitikla na tayo mayroon. Amen. Yan ba kaharap mo, yung ba nasa likod mo, yung katabi mo, yayaman kaya yan? O pag niloob na yumaman yan, hayaan mong maalala niya ang mensaheng ito, damhin. Pag sinabi mong damhin, i-enjoy. Amen. I-enjoy, ano? Wag ho. Iba ho talaga. Mayaman, di ba ho? Binabangko, gusto ng mayaman, dumoble. Hanggang isang araw nung namatay, hindi niya na-enjoy yung pera. Okay, ulitin ko lang ha. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Meron talaga niloob ang Diyos na yumaman. Kahit walang ka-effort, biglang napagpala, biglang yumaman. Okay. Next, ganito ang sabi. Kaya ang payo ng mga ngaral, doon sa mga taong nagpupurso, mayroon na mga in-enjoy na pagpapala, ganito una niyang payo. Mga ngaral, chapter 2, verse 24, ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom. Parang ang sarap nitong mensahe na to. Kanina discourage tayo, dahil may pinupurso tayo sa buhay, pero ngayon gusto ng mga ngaral, ilip naman tayo. Sabi niya dito, ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom. Pagpasasaan niya ang kanyang pinagpaguran, alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Okay, pag nagtrabaho ka, in-enjoy mo, sabi ni Solomon, tama lang yan kapatid. Nagtrabaho ka kasi kaya enjoy mo. Okay, next, sabi pa niya, kaya nga wala akong nakikitang pinakamabuting gawin ng tao sa daigdig kundi kumain, uminom, at magpasasa sa lahat ng pinagpagalan niya. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, doon siya nakatalaga. Kaya pala, gusto ng Panginoon maranasan natin yung enjoy na buhay, masayang buhay. Kapatid, ganito pala ang susi ng enjoy at masayang buhay. Yung kung ano ang meron ka, ini-enjoy mo. May mga taong hindi ma-enjoy ang buhay, bakit to? Iniisip niya lagi yung kinabukasan. Sabi ng Bible, hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Pastor, kahit ako mamatay ngayong araw na to, buhay naman yung anak ko. Ulitin ko lang, yung anak mo, may pangako dyan ng Diyos. May gagawin dyan ng Diyos. Pastor, para sa future to ng pamilya ko. Ulitin ko lang, may pangako ang Diyos sa pamilya mo, kahit wala kang inipon para sa kanila. Hindi ko sinasabi mo masama mag-ipon, pero sinasabi ko sa iyo, mag-enjoy ka sa buhay mo. Amen. Kaya nga ang payo ng mga ngaral, ulitin ko lang kumain, uminom, at magpasasa sa magpakasaya sa iyong mga pinagpaguran. Hindi, maglomi ka na maglomi. Pag sweldo mo, maglomi ka na maglomi. Pastor, may sweldo ako kayo, uminom ka na uminom. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ni Solomon. Pagsasaan mo, i-enjoy mo.
Pastor, ang sarap pala mabuhay. Kanina parang dinidiscourage tayo. Kaya ako nagtatrabaho ka, kailangan dito ang purso mo. Pastor, kaya pala ako nagtatrabaho para may masarap na pagkain. Tama ang punteriya mo. Kaya pala ako nagtatrabaho para may pang-inom. Tama ang punteriya mo. Para pala may enjoy ako para may pang-ride. Tama ang punteriya mo. Sabi ni Solomon. Pero hindi sabi ng Diyos. Malungkot? Masaya. Parang malungkot na masaya. Pastor, sabi ko na nga ba, tama ito ginagawa ko eh. Trabaho ko ng trabaho, kain ako ng kain. Tama ba? Kung ikaw nagtatrabaho, gato pa na mo, ikaw si Solomon. At tama ba? Tama kay Solomon. Okay. Paalala, hindi natapos doon. May paalala si Solomon. Okay. Paalala, wala tayong dala ng tayong isilang, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Napakasimpleng paalala. Okay? Meron ka na pundar, okay lang yan. Okay. Mga ngaral, chapter 5, verse 15, kung paano tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Kahit anong pinaghirapan mo, pagdating mo sa pagpanaw natin, wala kang madadala ni isa. Amen? Unang Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis natin dito. Okay. Nililinaw ho ng Biblia. Kapatid, huwag ka masyadong wag mo ipako ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong makita, marating at makuha. Baka yung mga bagay na yan ang ikatanda mo na. O yung mga bagay na yan ang bata-bata ka pa, parang matanda ka na tingnan dahil sa sobrang stress na pinagdaraanan mo, i-enjoy mo ang buhay. Ganda ng payo, no? Yan ang payo ng mga ngaral. Sayang hindi nyo nakikita. Ganun din, no? Ulitin ko lang. Kumain, uminom, magpasasa o magpakasaya ka sa iyong mga pinagpaguran. Kung gusto mo mag-milk tea na mag-milk tea, bili ka ng bili. Pera mo yan. Ba't ka nagtatrabaho? Basta nagtatrabaho para may pang-ipit. Kaya pala ganyan ang mukha mo, ipit ka ng ipit. Ako, ito may mag-asawa dito sa unahan, hindi ko napapangalanan si Mane. Ano to sila? Gastador, apelyedo. Sorry. Enjoy ang buhay. Walang ipon. Ayos lang. Enjoy. Meron lang ang kanila. Ang pananaw nila, kaya kami nagtatrabaho. Sino ho dyan ng mga grabe magtrabaho, tapos hindi man lang nakakabili ng sa kanyang sarili. Enjoy mo yung pera mo. Mamaya, pastor, iubos ko yun. Ikaw, okay. Okay. Paalala at babalaho ng mga ngaral. Okay, paalala kanina ho, puro tayo kasiyahan. Ngayon, sabi ng mga ngaral, nagpreno siya ng konti, naalala niya may Diyos. Lord, pag nabasa to ng mga mabasa ko, baka ako po, Panginoon, ay nagdulot sa kanya para siya magkasala. Kung pakainin ba naman ang pakainin, painumin ng painumin. Sabi ni Solomon, kailangan magkaroon ng kambyo. Sabi niya, paalala at babala ng mga ngaral, matakot at sumunod tayo sa Diyos. Meron pa rin hangganan. Mga kapatid, kung kakain ka ng kakain, iinom ka ng iinom, magpapakasasa ka ng iyong pinagpaguran, may preno ka pa rin dapat. Alalahan yung may Diyos na nakakita sa iyo. Pastor, kaya po ako kumakain ng ganito, umiinom ng ganito, nagpapakasasa sa ng mga bagay sa buhay ko ay para din ito sa kapurihan ng Diyos. Kapatid, nasa tamang paggawa mo. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo lahat ng bagay para sa kapurihan ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, kung kayo'y kakain, kung kayo'y iinom, gawin ninyo lahat para sa Panginoon. Yung pala ho ay kasiyahan din ng Diyos. Amen o. Huwag niyo akong maliin ha, pagdating doon sa mga pinagbabawal na inumin. May mga tamang inumin lang ho. Uminom lang ng tama. Baka tamaan ka. Uminom lang ng tama, baka tamaan ka. Amen o. So mamaya ho, baka yung may mga ipon-ipon dyan, baka gusto magpakain, pakain ka na. Tayo. Matakot at sumunod tayo sa Diyos, sabi dito, sapagkat magsusuli tayo sa Kanya. Hindi sa pananakot, sabi ni Solomon, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo, gawin mo ang lahat ng mga maisipan mo, pero sabi ni Solomon, kaya lang haharap ka sa Diyos. Biglang nagpreno si Solomon, kaya lang haharap tayo sa Diyos, sabi niya. Mga ngaral, chapter 12, verse 13, ganito ang sabi, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot daw tayo sa Diyos. Lord, ini-enjoy ko yung blessing na natanggap ko, Panginoon, pero Lord, inaalala pa rin kita, may takot pa rin ako sa iyo, may preno ka kahit paano.
Okay. Mga ngaral, chapter 12, verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Kanya-kanya ito, individual. Kung may mga kapatid tayo na hindi natin napipigilan dun sa mga bagay na pinagbabawal na pero ginagawa pa rin niya, kapatid, ulitin ko lang, ikaw ang haharap sa Diyos sa araw. Hindi tayong lahat. Kaya may mga kapatid tayo dito, stress na stress sa kapatiran. Pastor, bakit di pa rin siya nagbabago? Kapatid, hindi ko magbabago dyan. Si Lord ang magbabago dyan. At siya ang haharap sa Diyos, hindi naman ikaw. Tayo kasi para tayong abogado eh. Hindi naman tayo ang talagang parang pinipilit natin, ayusin mo. Hindi mo natin kaya magbago. Mga magulang, hindi mo kayang baguhin ang anak mo. Huwag kang ma-stress. Gawin mo lang yung nararapat, gawin mo lang yung katungkulan mo bilang magulang, pero ang pagbabago, kayang gawin ng Diyos. Hindi natin. Okay. Sayang, hindi na talaga sa ating Tandaan, malapit na ho tayo. Sabi dito, tandaan, walang kwenta mga bagay na panandalian lamang. Kaya't hangarin natin ang mga bagay na pangwalang hanggan. So, galing tayo sa mga bagay na pansamantala, mga bagay na nasisira, naluluma, lumilipas, pupunta tayo ngayon sa isang hamon na dito tayo magtatapos. Sabi sa hamon, una, ipako ang paningin at pagsikapan ng mga bagay na panlangit. Okay, 2 Corinto chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Lord, ang purso ko ngayong taon na to. Lord, ang purso ko ngayon, habang binigyan mo ako ng buhay, ang purso ko na ngayon, Panginoon Lord, ay yung trono mo dyan sa langit, na makita kita, marating ko yan langit na kinaroroonan mo, Panginoon, ito na yung purso ng buhay ko. Kapatid, napakaganda ng purso mo. Napakaganda ng pinupuntirya mo. Bakit to? Yung pinupuntirya mo, pag narating mo yan, eternity, walang hanggan. Amen? Colossians chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Kaya ka palang nadalo ng gawain ng simba, napunta ka sa gawain para sa Panginoon, kasi bakit? Iba na yung pananaw mo eh. Di ba sa Biblia, tinuturo ang mga bagay na espiritual, at itong mga bagay na itinuturo dito, mga kapatid, darating ang panahon, hindi lang basta ito ninyo makikita, mahahawakan, may enjoy nyo ito. Di ba parang pag kinukwento sa atin yung mga anghel, sino dito yung ganon? Alam mo yung anghel, pag kinukwento sa atin, hindi natin madrawing kung gaano kaganda yung anghel na meron sa langit. Ngayon, ikinukwento sa atin ang paraiso. Gaano kaganda itong paraiso? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo lang basta dapat alam yung paraiso, kailangan i-enjoy mo to isang araw. Kapatid, pagdating sa langit, ma-enjoy mo ang lahat nang wala ng hanggan. Amen. Kaya unang hamon sa atin, ipako natin ang paningin at pagsikapan ng mga bagay na panlangit. Pangalawa, mag-impok ng kayamanan sa langit. Kung nag-iipon ka dito ng pera sa lupa, mas advisable na mag-impok ng kayamanan sa langit. Ganito sabi, Mateo chapter 6 verse 19 to 20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, sabi niya dito, sa halip impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at walang kalawang. Walang kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Mga kapatid, mas impukin natin yung kayamanan sa langit. Pastor, paano magkaroon ng yaman sa langit? Kapatid, yung pagpunta mo sa gawain, yung pagtulong mo sa iba, yung paggawa mo ng mabuti, ay pag-iimpok ng mga bagay sa langit. Ano sa pinakamasarap na pwede natin maging kayamanan sa langit? Yung mag-win ka ng tao. Ang simbahan natin, sana wala naman, hindi na tayo nag-stop na mag-win ng isang kaluluwa para sa Panginoon. Meron pa ba nagaganon? Na pag may tao na hindi pa kilala si Lord, pinukwentuhan ng patungkol kay Lord, baka wala na. Mga kapatid, yun dapat natin pinupurso. Kapag may mga tao tayo makakasalamuha, kailangan mabahagian natin siya ng mga salita ng Diyos. At yung tao na yun, isang araw, pag yun ay tumanggap kay Jesus, na isama mo sa langit, kapatid, yaman mo siya. Amen. Yamang walang hanggan. Ipako ang paningin sa mga bagay na hindi nakikita, mag-impok ng kayamanan sa langit. Pangatlong hamon, gawing kayamanan ang Diyos sa ating mga puso. Isa sa pinaka-the best na magagawa mo, si Lord ang gawin mong kayamanan. Pag sinabing kayamanan, ito yung iniingatan. Tama? Ito ang sabi mo, Mateo chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Tama, hindi?
Sino dito yung yaman ay bahay? Kaya pag simba, ang iniisip niya lagi yung bahay. Hindi makapag-focus sa simbahan kasi bakit? Ang yaman niya yung bahay. Nakalak, bukas. O kaya naman, ano yung ulam? May mga ganun eh. Kasi kung nasaan daw yung isip mo, yung puso mo, nandun yung kayamanan mo, yung mahalagang bagay sa buhay mo. Kaya sabi dito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya ang Diyos, ang gawin nating kayamanan, na yung puso natin ay para na sa Diyos. Amen. Siguro kung makuha natin yung idea na to, punong-puno lagi ang linggo. Lahat ng mga tao na nandito sa mundo, pag ito lagi, makuha nila yung gatong uri ng turo, lahat ng mga tao pag araw ng gawain, lahat nandun sa gawain. Kaya alam mo, hindi totoo. Maraming mga tao, ang kanilang kayamanan, yung kanilang trabaho, ang kayamanan nila ho, yung kanilang negosyo, kaya ho pag linggo, wala sila. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong mga puso. Mateo chapter 6 verse 24, sabi dito, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya ba natin pagsabayin yun? Hindi pwede, no? Kasi alam nyo ang kadugtong niyan. Okay, balikan ko lang. Ang kadugtong kasi niyan, ang kasunod niyan, maaaring mapaglingkuran mo ng tapat ang isa, pero hindi yung isa. Laging hati. Kaya sabi ng Biblia, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan, kaya kapatid, pipili ka lang ng isa. At ang piliin mo ay yung bagay na pang walang hanggan, hindi yung mga bagay na pang panandalian lamang. Okay, bago tayo magtapos. Okay gawin natin kayamanan ng Diyos sa ating mga puso upang siya lagi ang inyong kasabikan, hanapin pagkaabalahan, at iyon ang iyong paglilingkuran. Kaya naniniwala ko sa buhay natin mga anak ng Diyos, yung mga sabik lagi pag-araw ng linggo, yung sabik lagi pag-araw ng gawain, kapatid, ituloy mo yan dahil nasa puso mo na ang Diyos. Amen. At ang sarap sa pakiramdam, habang kanina nag-aawitan tayo, yung awit na para sa Diyos, ramdam mo sabi, Lord, binibigay ko tong awitin para sa iyo, ramdam mo kung naiabot mo sa Diyos Bakit to? Kung yung awitin ay buong puso mong inawit para sa Diyos. Amen. Upang siya lagi ang iyong kasabikan, hanapin at pagkaabalahan. Di ba kung ano yung trabaho mo, yun ang lagi mong iniisip. Bukas, gato. Di ba, sa ulo na natin, pagka nagtatrabaho ka sa ganitong lugar, hindi mo lang kabisa yung trabaho mo, kabisa mo pa yung lugar, kabisa mo pa yung yung building o lahat ng mga nandoon, kabisa mo. Pero kapag ang Diyos ang minahal mo, kaya tayo dapat mag-aral ng salita ng Diyos para yung ating ginagawang kayamanan sa puso natin na Diyos ay lalo pa natin makilala. Mga kapatid, ito ang pinakahuling verse na babasahin ko sa inyo at dito tayo magtatapos. Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos, kaysa magpurso ka ng mga bagay na panandalian lamang, ipurso mong pagharian ka ng Diyos dahil ang hari natin ay haring magpakailanman at ang Diyos ay hindi namamatay kailanman. Pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at nangako ang Diyos, ipagkakaloob niya lahat ng kailangan ninyo. Saan? Dito sa sanlibutan. Kung mayroon ka ng mga bagay na kailangan mo dito sa sanlibutan, kapatid, para magkaroon ka niyan at ma-enjoy mo yung bagay na yon, unahin mo muna yung nagbibigay. Minsan baliktad tayo, inuuna natin itong bagay na ito bago tayo humingi sa Diyos na nagbibigay nito. Kaya baliktad. Yung bagay na nakuha natin, hindi niya gusto o hindi niya niloob. Kasi pagkalooban ng Diyos ang isang bagay na makuha natin, tandaan natin, connected lagi sa pangako ng Diyos. Hindi ka ilalayo sa Diyos. Sino dito nagpipray, Lord, gusto ko ng business. Pag yung business na yun ay galing sa Diyos, kalooban yun ng Diyos, lalo kang mapapalapit sa Diyos. Amen. Pag yung bagay na hinihingi mo sa Diyos ay galing sa Diyos, makakapagpalapit yan, lalo sa Diyos. Trabaho. Kapatid, kung may trabaho ka at yung trabaho mo ay nagiging way para mapalayo ka sa Diyos, yung trabaho mo na yan ay hindi yan sa Diyos. Amen. Ulitin ko lang, ito ang mensahe ng Diyos na gusto kong idiin sa bawat isa sa atin, pagsikapan natin ng mga bagay na pang walang hanggan. Ngayon, kung nagsisikap ka ng mga bagay na pansamantala lamang, ipurso mo yan kung yung pang dito lang sa sanlibutan ang iniisip mo. Pero mas ipurso mo itong bagay na ito, sapagkat itong bagay na ito na pang walang hanggan ay may enjoy mo kapatid. Doon sa langit, kasama ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon.